Sige, bago tayo magsimula, tayo muna lahat. Tayo. Tayo, yes. Tapos hanap ka ng 5 tao, batiin mo sabihin mo, supernatural afternoon. Dali. Dali, ikot kayo. Hanap kayo ng 5 tao, batiin nyo. Walang yaya dito, bawal ang mahihayin. Dali, ikot muna. Supernatural afternoon. Come on. Dali. Come on, dali, batiin nyo. Malay nyo, problemado yung katabi nyo. Batiin nyo, dali. Malay nyo, mapapasaya nyo ngayon yan. Come on, hallelujah. Yes, sige na. Pwede, after, nakabati na ba? Nakabati na ba kayo? Yes, so sige, tayo lahat ay makaupo na. Sige. Sino dito naniniwala may gagawin si Lord ngayong hapon? Wow, come on! Grabe, ganito ang Youth Army, gigil na gigil. Come on. So, this day, sisimulan natin ang ating Supernatural series. Come on, sabihin mo, Supernatural. Come on. So, bakit nga ba supernatural? Supernatural. Basahin nyo nga. Nakita ba dyan? Sige, basahin nyo nga. 1, 2, 3, go! Wow! Beyond scientific understanding or the laws of nature. Alam nyo kasi, most Christians, nilalagay natin sa box si Lord. Sinaniniwala din nilagay natin sa box si Lord. Maybe sadya, maybe hindi. We are limiting His powers. Nilimit natin ang kanyang kakayahan. But I tell you, supernatural ang ating Diyos. Matindi ang kaya niyang gawin, higit sa inaakala mo. Earlier, nagpe-pray kami. Naalala ko yung prayer ni Lucky. Sobrang ganda ng prayer ni Lucky. Sabi niya, Lord, sawa na kami sa man-size na events. Lord, sawa na kami sa man-made na events. Move na, Lord, more of you. Wow, napaka-powerful ng prayer na yon. Pag si Lord ang gumalaw, malabong normal ang mangyari. Sininiwala dito, malabong normal ang mangyari pag si Lord ang gumalaw. Malabong natural. Come on. So ngayon, this series will teach you how to move out of the natural and move into the supernatural life. Come on, are you ready? Come on, sino ready na dito? We will move into the supernatural. Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Are you ready? Sabihin mo, I'm super ready. Ganun ba? Ganun ba yung super ready? I'm super ready! Yun! Ganon. Before tayo mag-start, let's pray muna. Come on, hallelujah. Lord, we praise you this afternoon, God. Lord, I know you are here sa lugar na to. Lord, continue to move in this place, God. Touch the hearts of these young people, God. Lord, alam ko may mga plano ka sa mga buhay ng mga kabataang ito. Lord, hindi matatapos ang hapon na ito, Lord, na hindi nila na-experience ang supernatural love. Hallelujah, Father. Encounter them in this place, Lord. Let there be a love encounter in this place, God. Hallelujah. Lord, itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw nawang makita, Father. Your words only will be my words, God. We praise you, Father. We thank you. In Jesus' name, amen. You know, Youth Army, the beauty of this world is breathtaking. Sinaniniwala. Do you agree? Before ka matulog, tingin ka lang sa sky, malulula ka na. Tingnan mo yung mga stars, sobrang malulula ka na. Tingnan mo yung katabi mo. Nalulula ka ba sa ganda niyan? Sa kagupuhan niyan? Grabe na. Come on. Grabe, di ba? Sobrang ganda. Tumingin ka lang sa paligid, breathtaking ang ganda. Come on. Come on. Come on. Listen to me, guys. Sabi nga sa Psalms 19:1, the heavens proclaim the glory of God. The skies display His craftsmanship. Craftsmanship, I'm sorry. As we look in the sky, marirealize mo na we're just part of something much bigger than ourselves. Come on. Pag tumingin ka sa langit, mahalata mo agad. Hindi lang, we're just part of something bigger. Come on, naniniwala ba kayo? Alam nyo ba na ang diameter ng Earth, may picture tayo dyan ng Earth maybe hindi nyo alam kung anong Earth yan. Alam nyo ang diameter, ang point niya from one side hanggang sa another side, that's diameter. Ang diameter ng Earth is 7,926.41 miles. Napakahirap tandaan, 7,926.41 miles. Yung Mall of Asia, sino nakapunta ng Mall of Asia? Ganon, walang nakakaalam ng Mall of Asia. Mga taga-saan ba kayo? So nakakaalam ng Mall of Asia, sa mga nakapunta ng Mall of Asia, sobrang lawak, di ba?
Ang lawak nito is 406,962 square miles. Ay, square meters, ganun siya kalawak. So kung ikaw compare mo yung MOA sa mundo, pwede tayo maglagay ng 1.2 million na MOA sa mundo. Pagkakasyahin nyo, 1.2 million na MOA. Come on, sobrang laki nun. Pero, hindi doon nagtatapos ang lahat. The sun, another picture, which is the only star here in our solar system, ay may layong 93 million miles from Earth. Pero 93 million miles, pero kahit ganun siya kalayo, kitang-kita pa rin yung kabilugan niya dito. Diba? Kita niyo naman yung sun. Kahit lumabas kayo, kitang-kita niyo siya dyan. Why? The size of the sun is 109.1 times the size of the Earth. 109.1 times. Labas pa tayo ng onte, labas pa tayo sa ating solar system. Ang ating solar system ay part lang ng grupo-grupo na star system, which is called the Milky Way. Grabe, tingnan nyo, ganyan kaganda ang Milky Way. Part lang tayo, tingnan nyo, sobrang laki na ng solar system, part lang pala tayo ng Milky Way. Scientists estimates na merong 200 billion stars dyan sa ating Milky Way. 200 billion stars ang nandyan. Ganyan kadami. Sa ating solar system pa, sa ating Milky Way pa lang yon. At estimate lang yon. 200 billion estimate lang. Yun lang yung kayang arokin. Ano man tamang term? Arokin. Yan lang yung kayang ma-reach ng isip at ng gadgets ng mga scientists. Grabe talaga. Ganyan. 200 billion yan pala yung na-reach. How much more kung sobrang advanced na ng ating gadgets. Sabihin mo sa katabi mo, grabe. Grabe. As of 2012, the biggest star here in the Milky Way is the VY Canis Majoris. Yan ang VY Canis Majoris. So sobrang laki nito, 9.2 billion na suns ang kayang magkasya dito. 9.2 billion, hindi million, billion. And 900 billion na Earth ang kaya mo pagkasyahin dito. Isipin mo, gaano kalaki yun? Billion na Earth ang magkakasya dyan. Pero, hindi pa natapos, recently, may na-discover na naman na mas malaki pa dito. Isipin nyo, sobrang laki na niyan, pero may na-discover pa silang mas malaki. It is called the W26. Yan ang W26. Hindi pa alam ang exact size nito. Pero ang estimates nila, ang diameter nito from one corner to, or from one side to another is 3,060 suns na pinagpila-pila. Isipin nyo, 3,000 na suns pag pila-pilahin nyo, ganun siya kahaba, ganun siya kalaki. Yung Canis Majoris, 2,640 suns lang ang diameter nila kung pagpipilain. 2,640 suns lang. Pero ang W26, 3,060. Sobrang laki talaga. Nakakabaliw ang size nito. So, balik tayo sa Milky Way. Sabi ko kanina, meron ditong 200 billion stars. Milky Way, 200 billion stars lang. But according sa mga astronomers, magmumukha tayong unano sa ibang galaxies. 200 billion stars sa Milky Way, unano pa daw yon sa ibang galaxies. Gano'n nakalaki yon. Part lang itong Milky Way ng iba pa. So in short, yung Milky Way, part pa siya ng other galaxies. Alam nyo, as of the moment, using German supercomputer, using a supercomputer sa Germany, scientists were able to estimate na merong 500 billion galaxies. 500 billion. Ganun kadami. Yun pa lang yung estimate nila. And I've read, actually nagbasa ako kagabi, yun pa lang yung na-reach ng 500, yun pa lang yung na-reach ng computer, 500 billion. Pero pag nag-advance pa daw ang ating technology, aabot pa daw sa trillion ang pwede nating ma-estimate, pwede nating ma-discover na galaxies. Grabe, kung dito pa lang sa galaxies natin, meron ng 200 billion stars, at sabi nila, meron ding 17 billion planets. Sa galaxy natin, merong 17, ganyan ang galaxy, ganyan daw kadami ang galaxies, yan pa lang yung nakakita. Alam niyo ba, nagbasa ako kagabi, yung Hubble Space Telescope, isa sa mga pinaka-advanced telescope natin, tinry daw nila mag-search ng part na puro darkness lang. Walang makitang light, but wala silang nakitang part na walang light. Lahat may nakita sila, ganyan. It's actually actual picture yan ng Hubble Space Telescope. Sabi nila, meron daw 200 billion na stars and 17 billion planets. How much more sa iba pang galaxies? Sabi ng mga astronomers, kumuha ka doon ng isang grain ng buhangin. May buhangin ba dito? Hindi, bumaganap na tayo ng alikabok. Yan, may alikabok. Nakakita ng alikabok. Yan.
Ang alikabok nito, kung mag-occupy do yung 10,000 galaxies, compare mo dito, ganito lang yung ma-occupy ng space. Ganito lang kadami. 10,000 galaxies to. Kung nakikita niyo yung alikabok, ako hindi ko rin siya nakikita, pero may alikabok yan. 10,000 galaxies ang kaya niyang i-occupy. And grabe, alam niyo ba bang binabasa ko to, nababaliw na ako, Lord, meron pa ba much more dito? Ganito na kadami. Grabe, hindi ko na kayang isipin, Lord. Pero sabi ng mga scientist, meron pa. Sa lahat ng sinabi ko, meron pang much more than that. Hindi ko na kayang isipin. Tinamad na po ako mag-research, hindi ko na po kaya. Ganun lang yung kaya kong isipin. Alam niyo ang masasabi ko lang dito. Sa lahat, ba't ko pinresent sa inyo dito? Isa lang yung conclusion nito. Our God is so big. Wow. No one can comprehend the bigness of our God. Ang ating napakalaking Diyos, ang ating Creator, kahit sobrang laki niya, palagi siyang nakatingin sa earth. Yes, the God who created this world, naka-zoom siya sa earth. Naka-zoom siya sa Asia. Naka-zoom siya sa Philippines. Naka-zoom siya sa Luzon. Naka-zoom siya sa Bulacan. Naka-zoom siya dito sa Seed of Faith. Naka-zoom siya sa inyo. And He's telling you, anak, mahal na mahal na mahal na mahal kita. Come on. Come on, hindi ba nyo ba na-appreciate yun? The biggest God, our Creator, naka-zoom siya ngayon sa inyo. And He's telling you, mahal na mahal ka niya. At hindi pa siya nakontento doon. Pinagkasya niya pa si Kristo sa inyong mga puso. Wow, come on! Hindi ba kayo na-amaze? Isn't it amazing? Wow! Grabe! Grabe kung hindi pa kayo mga sa love ni Lord. Ewan ko na lang, napakamanid nyo, umuwi na kayo. Grabe na talaga. Ako, binabasa ko to, Lord, grabe ang pagmamahal mo. And right now, makinig kayong mabuti sa akin. God is calling you with a passionate love relationship with Him. Ito ang sagot sa may religious complacency. Ano bang religious complacency? Kawalan ng sigla, kawalan ng paglago, katamaran sa church. Kawalan ng excitement sa pagpunta sa youth service. Madami dito. Pag niyaya sa youth service, may gagawin po ako. May pupuntahan po kami. Ganon. Pero sa totoo, tinatamad lang. Pero actually, may sagot dito. May sagot sa katamaran na to, sa complacency na to. Actually, hindi sagot ang pag-working hard, paggawa ng more disciples, pagkuha ng more disciples. Hindi sagot ang paging mas masipag sa ministry. Actually, part to ng sagot. But this is not really the answer. The solution is to fall deeply in love with our God. Ganun ang pinakasagot. To fall deeper than with your Creator. It is falling in love with your God. And once you encounter His love, you will never be the same. Why? It is because when you're wildly in love with someone, nagbabago ka. Come on. Sino mga in love na dito? When you fall in love, everything is never the same. Madaming nagbabago sa'yo once na in love ka. Yung hindi mo kayang sayawin, sinasayaw mo na. Yung hindi mo kayang kantahin, kinakanta mo na. Yung hindi mo kayang suotin, sinusuot mo na. Grabe, iba ang nagagawa ng love. Masarap magtrabaho pag in love. Masarap magtrabaho, masarap gumalaw pag in love. Masarap pag-ministry pag in love. Come on, sino naniniwala dito? Wow. And today, we will fall in love with our Creator. We will fall in love with someone who is crazy in love with us. We will fall in love with our God. Sino ready na dito mag-fall in love kay God? Come on. Hindi sila ready. Sinong ready mag-fall in love kay God? Come on. Sige, dito sabihin mo, panungin mo katabi mo kung ready na yan. Are you ready? Sabihin mo, I'm super ready. Wow. Come on. Sino dito may Bible? Sino may Bible? Yes, labas yung Bible. Dapat may Bible. Sino may Bible? Sobrang haba ng babasahin natin ngayon. Kailangan natin ng Bible. Sino may Bible? Wala kayong Bible. Mahihirapan tayo nito. Kasi nga ba ng 4 Gospels yung babasahin natin? Dali. Sino dito? Sino may Bible? Labas nyo. Taas yung Bible. Yung may mga Bible lang. Wow, come on. Come on. Woo! Palakpakan yung may mga Bible. And guys, yung mga Bible, are you ready? Are you ready may mga Bible? Open nyo yung Bible nyo sa John 3:16. Come on. Wow. Come on. John 3:16. Basahin natin. 1, 2, 3, go.
Wow! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Come on. 25 words lang. Actually, ang ibang translation niyan, hindi 25, mayroong 23, 24, but ang original translation niya, 25 words lang. Pero napakagrabe ang gustong ipahiwatig. 25 words lang, pero naging dahilan ng pagkaligtas ng madaming kaluluwa. Tinuturing itong verse na to na greatest verse in the Bible. The reason why it is so famous is because napakadami niyang sinasabing sobrang important points in a very short space. Martin Luther called this verse the heart of the Bible, the gospel in miniature. Nilagay ang buong Bible sa isang verse. Ganun katindi ang verse na to. Buong Bible, kaya niya mag-stand alone. Kahit wala yung buong Bible, lagay mo ng John 3:16, mabubuhay ang Bible. And I tell you, let me present this verse as the expression of the supernatural love of God. Come on. Pero, bakit nga ba supernatural love? Di ba pwedeng love na lang? Di ba pwedeng normal love na lang? Actually, okay lang naman. Wala naman talagang supernatural love. Wala namang supernatural sa love eh. Sino naniniwala? Walang supernatural sa love. Kaya mo naman magmahal eh. Di ba madali lang magmahal? Lover boy ka nga eh. Pero, pag si Lord ang nag-express nito, pag kay Lord na nanggaling ang love na ito, that's supernatural love. Come on. Let me present to you this truth. To love Him, to love God, that's natural. But when God loves you, knowing kung sino ka at ano ka, that's supernatural love. Kilala ka niya, alam niya anong pinagagawa mo, pero mahal na mahal ka pa rin niya. Wow, come on. Isn't it amazing? Isn't it surprising? Isn't it? Okay, bakit nga ba naging supernatural ang love ni God? Ngayon, ang gagawin natin, himay-himayin natin ang verse na to. And we will study the real meaning of John 3:16. And I pray today that every one of us here will fall deeper in love with God. Sino nang ready ma-fall in love kay God? Come on, raise your hands. Wow, okay. Reasons why God's love is supernatural. 1, God's love is unstoppable. Sabihin mo sa katabi mo, unstoppable. For God so loved the world. Actually, ang Greek word, may mapapresent ng konting Greek word, pero hindi ko naman kayo hihiluin. Medyo explain ko naman siya ng onte. Ang Greek word ng word na for dito, for God so love, is gar. So yung gar. Ang Greek word dito ay gar. Sabi, ang word na gar dito ay ginagamit para i-relate ang verse sa kanyang mga previous verse. Ang John 3, ang ginagawa ng for, ang ginagawa ng word na gar, nire-relate niya ang John 3:16 sa previous verses, sa John 14 at 15. Ano nga ba ang pinaka-context nito? Actually, sa story na ito, nagkukwentuhan si Jesus at si Nicodemus. Kung alam niyo yung story na yun, nagkukwentuhan sila. Nagtatanong si Nicodemus about salvation. They were talking about salvation, sa kaligtasan. And in verse 14, Jesus made a reference sa isang event way back in the Old Testament na sa book of Numbers, chapter 21, verse 6 to 9. Ito ay tungkol sa isang tansong ahas, isang bronze snake na pwede tignan ng mga taong nakagat ng makamandag na ahas para di sila mamatay. Sabi nga sa John 13:14 to 16, move natin. And as Moses lifted up the bronze snake on a pole in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in Him. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Come on. The word na gar, ang word na for ay transitive. Sino dito magagaling sa English? Transitive siya. Using this, kinoconnect niya ang previous verse sa verse na ito. Ba't niya kinoconnect? Ba't niya gustong i-connect? Isa lang naman ang ibig sabihin nito. Isa lang gustong sabihin ni Jesus dito. Sinasabi lang dito ni Jesus na kung dati nagawa ng paraan ng Diyos para iligtas ang kanyang mga anak sa kamandag ng hahas, ngayon, gagawa niya rin ng paraan para maligtas ka sa kamandag ng kasalanan. Come on. Ibig sabihin, kung ang kamandag ng ahas hindi napatigil ang Diyos sa pagligtas sa atin, hanggang ngayon, hindi rin siya kaya pahintuin ng kamandag ng kasalanan. Why? For God so loved the world.
Youth Army, I tell you this, yung kamandag ng kasalanan, hindi kayang pahintuin si Lord sa pagmamahal sa'yo. Why? For God so loved the world. Bakit ko inuulit-ulit, gusto ko maintindihan nyo that God so loved this world. Your sins cannot stop God from loving you. Your past cannot stop God from loving you. Your limitations cannot stop God from loving you. Your background cannot stop God from loving you. Simply because God's love is unstoppable. Wow, sabi nyo, unstoppable. Come on, so first reason, God's love is unstoppable. Come on, pangalawa, God's love is unequal. Sabi nyo, unequal. Balik tayo sa first part ng John 3:16. For God so loved the world. The Greek word for the word na so, Greek word na naman tayo, ay hutos. Hindi po utos, kundi hutos. Ito, ang hutos na ito, ginagamit ito to intensify the word love. Pinabibigat ng word na hutos ang word na love. Ang matindi pa dito, pinabibigat niya ang word na love kung saan na wala nang masihigit pa dito. Come on, yung simpleng word na love ay mabigat na ang love. How much more pag nilagyan pa ng hutos, not only He loved the world, but intensified love ang binigay niya sa mundong ito. Wow, tindi na, wala na talagang kapantay ang pagmamahal na to. Kaya nga unequal. Come on. You know guys, may narinig akong story. Actually, pinagkwentuhan to namin ng mentor ko, si Jasper. Siya nagkwento sa akin ito. Mayroong isang woman na lumapit sa isang pastor. Nagpapatulong. Humingi siya ng advice. Lumapit siya sa pastor, nagkwento siya. Sabi niya, Pastor, sobrang laki po ng kasalanan ko. Nag-start po kasi ito, mangyak-yak na yung mother, syempre sobrang laki nga doon. Sabi niya, bakit? Ganito. Nagkwento yung mother. Nag-start po to nung umuwi yung anak kong lasing. Every night umuwi yung anak niyang lasing. And pag umuwi siya, ni-rape niya ako. Ni-rape ako ng anak ko. At first, ayaw ko. But since every night na nangyayari, nagustuhan ko na. Hinahayaan ko na siya. Sobrang tindi ng kasalanan ko, Pastor. Hindi na ako kayang mahalin ng Diyos. Kung sa'yo humingi ng advice yung mother, sa'yo nagpatuloy yung mother, anong sasabihin, no? Ako, nung una kong, grabe, hindi ko kaya. Actually, yung pastor na tulala din siya. Sobrang grabe. Siyempre, anong klase? Kasi hindi niya alam na sasabihin niya. Siyempre, nag-pray siya. Umalis muna siya. Sandali lang, hindi ko kaya to. Umalis muna siya, nag-pray siya. Lord, ano ba dapat ko sabihin dito? And God, nag-reveal siya ng something sa pastor. Bumalik yung pastor sa babae. Sabi niya, Iha, babae talaga. Kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, kahit kasing laki pa ng barko ang kasalanan mo, grabe ang pagmamahal niya sa'yo. I tell you, maliligtas ka bilang makasalanan, maliligtas ka bilang isang basahan, hindi dahil mahal ka niya. Uulitin ko, maliligtas ka bilang isang makasalanan, at isang basahan, hindi dahil mahal ka niya. Maliligtas ka bilang makasalanan dahil mahal ka niya. Come on, hindi ba kayo na-amaze doon kahit anong kasalanan ng mahal ka niya? God's love is equal, grabe. Maybe sa atin, iniisip natin, malabo kuya, malabo, hindi na ako kayang mahalin. Grabe ang Pasko, grabe ang mga kasalanan ko, but I tell you, grabe ang pagmamahal sa'yo ni Lord. Kasing, sabi nga dito, kasing lawak ng karagatan ang pagmamahal niya sa'yo. Wow, but supernatural ang love ni God. One, God's love is unstoppable. Number two, God's love is unequal. Number three, God's love is unselfish. For God so loved the world that He gave His only Son. He gave His only Son. Only Son, kaisa-isa. Sabi nga, narinig ko rin ito, chismis lang naman, ewan ko kung maniniwala kayo. You cannot love without giving. Sino naniniwala? You cannot love without giving. Alam nyo, when I was in high school, konting love story ko lang po. Nung high school, nung Valentine's, ito daw yung first time na in love ako, quote and quote, grabihan pa yung ginawa ko. Nung Valentine's, halos 1 week akong di kumain para mabigyan siya ng regalo at ng bouquet nung JS. Prom date ko siya. Yes, and yon 1 week ako. Kasi wala namang dangwa doon, walang murang flowers. Kaya yon ipon-ipon din dahil wala akong pera. Kaya yon pero na-etchos ang kuya mo na broken-hearted. Pero hindi ganun ang point. Ang point is, pag nagmahal ka,
willing ka magbigay kahit ano. Kahit ibigay mo kung ano lang yung meron ka, yung isang bagay na meron ka, basta special to, willing kang ibigay sa minamahal mo. Mahal mo nga, di ba? Ang Greek word dito, ang Greek word sa for God so loved her that He gave is hedoken. Sino lang alam hedoken? Edoken. The Father demonstrated unselfish love by giving His only Son. Sabihin mo, only. Sabihin mo, only. Are you with me? Come on. Are you with me? Wow, yes. Sabihin mo, are you with me? Oh, sige, uwi na tayo. Uwi na ako. Guys, are you with me? Sino nandito pa? Come on. Sino na-in-love kay Lord? Come on. Hindi sila na-in-love. Sino na-in-love kay Lord? Tulog na yata tayo. Come on. Sabi ko ang Greek word ay edok, and the Father demonstrated unselfish love by giving His only Son. May value yung binigay niya. Bigatin ang binigay niya. Sabi nga dito, only begotten Son. Wala nakagets. Wow! Wala nakagets ng joke. May value yung binigay niya. Bigatin ang binigay niya. Come on. Ganon ang edoken. Come on. Nakikinig pa ba kayo? Come on. He gave something na may worth. He gave the cost. Yun lang yung meron siya pero binigay niya. Only nga, di ba? Actually, hindi mo matatawag na giving yung isang bagay pag walang kirot sa puso. Dapat may nawawala sa'yo. Meron sa atin, di naman nagbibigay eh. Nagtatapon lang ng basura. Sino di ba dito? Pre, sa'yo na lang tong sapatos ko, 10 years ko lang nagamit yan. Konti lang butas yan, pwedeng pangtayin. Sa pagtulog mo lang gamitin, wag mong gamitin sa paglalakad, baka masira. Sino dito ang ganon? Come on. Meron naman, Pastor, sa'yo na lang pong damit ko, masikip na po sa akin. 1 week nyo lang pong ibabad, okay na po yan. Sinong ganon dito? Come on, that's not giving. I tell you, hindi yan giving. Pagtatapon niya ng tira-tira. Come on. Actually, madali lang magbigay. Madali lang nagbigay pag may reserva ka. Sino naniniwala dito? Madali lang magbigay pag may reserva ka. Tulad ng katabi mo, maraming cellphone yan, bibigyan ka yan. Come on, tanong ng katabi mo. Madami kang cellphone, bigyan mo ako. Yeah. Ako, kung madami akong cellphone, bibigyan ko kayo eh. Kung madami akong cellphone, I tell you, bibigyan ko kayo. Kung madami lang tong tablet ko, mamimigay ako dito. Sa lahat ng umaatan dito, mamimigay ako. Come on. Pero dahil iisa lang to, mahirap ibigay to. At sorry, wala talaga akong balak ibigay to. But hindi ganyan ang Diyos natin. Come on, hindi ganyan ang Father natin, hindi ganyan ang Diyos natin. Actually, madami sa atin, iniisip ang suffering ng Son. Sino dito iniisip ang suffering ni Jesus? Di ba napanood sa Passion of the Christ? Sino nakapanood ng Passion of the Christ? Iniisip natin suffering ng Son. Makinig kayo mabuti. Iniisip natin suffering ng Son. But have you ever thought of the suffering of the Father? Inisip mo na ba gaano nag-suffer yung Father? Naisip mo ba kung gaano kasakit tumingin sa bintana ng bahay nila? Seeing His Son, dinuduro, ginugulpe, minumura, sinasaktan, pinapatay. Masakit para sa isang tatay yun. Ako, sinasabi ko, bugbugin niyo ako, bubugbugin kayo ng tatay ko, nandiyan tatay ko. Pag ako pinatay niyo dito, papatayin kayo ng tatay ko, sinasabi ko sa inyo. Pero, hindi ganyan ang Diyos natin. At sorry, wala talaga yan sa balak, wala sa balak ng Diyos yan. Why? Unselfish ang pagmamahal niya. Ganun ka, supernatural ang pagmamahal niya. Willing siyang ibigay ang lahat. Hindi niya tinago, akin lang tong anak ko, akin lang tong eternal life. Hindi niya ginawa yon. Actually, kaya niyang i-enjoy yung eternal life nang wala ka, but hindi siya selfish. He sent His Son para maligtas ka. Unselfish ang pagmamahal ng Panginoon. Wala na kayang i-compare. Ikaw, alam kong hindi mo kayang kahit sarili, best friend mo, alam ko, hindi mo kayang ibigay para sa kaligtasan. Alam mo, ano namang paki ko, hindi kayo maligtas. Masaya ako sa buhay ko. Hindi siya ganyan. Pinadala niya because unselfish. Inulit ko, unselfish ang pagmamahal ni Lord. Anong sinasabi ng verse na to? Napakaangas magbigay ni Lord. Wow, sobrang angas magbigay si Lord. Kung anong meron siya, yun ang ibinigay niya. Come on. Bakit supernatural ang love ni God? 1, God's love is unstoppable. Number 2, God's love is unequal. Number 3, God's love is unselfish. Come on. Last. 4,
God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him, God's love is... Sabihin nyo, God's love is... Come on, are you with me? Come on, are you with me? Sino ba dito nakikinig pa? Sinong gusto umuwi na? Come on. Actually, whoever believes in Him, whoever. Actually, ang word na whoever, para lang sa mga mananampalataya, para lang sa mga believers. Whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Pero, pag inaral mo naman yung word, sa for God so loved the world, for God so loved the world. The Greek word for world is cosmos. Hindi niya nire-refer dito yung mundo, hindi niya nire-refer yung world as the matter, hindi niya nire-refer yung planet Earth. Ang ibig sabihin niya dito, yung mga tao sa mundong ito. Let me tell you, God's love is not exclusive, kundi inclusive. Kung exclusive, wala ka nang pwedeng idagdag eh. Pag sinabing, God's love is exclusive sa Methodist, wala nang pwedeng idagdag, Methodist lang, but God's love is not like that. God's love is inclusive. God loves the Jews, but also the Americans, the Russians, the Chinese, the Arabs, the Filipinos, mahal niya lahat. God loves every color, the yellow, the red, the black, the white. All are precious in His sight. Come on. God loves the Methodists, but also the Pentecostals, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses, Baptists, Catholics, kung ano pang religion, even atheists, mga hindi naniniwala sa Diyos. Mahal niya yan. Yes, God loves them all. Totoo, mahal ni Lord ang mga preachers, mahal ni Lord ang youth army, but God also loved the murderers, the gamblers, criminals, sinners, prostitutes, corrupt officials. Mahal ng Diyos ang mga yan. Come on. Even ang tatay mong lasinggero, yung nanay mong sugarol, yung kapatid mong purong lakwatsa, yung kapatid mo na puro dota, yung kapatid mo na puro bisyo, puro inom, puro sigarilyo, yung kaibigan mo palaging nanonood ng porn, even ikaw na makasalanan. Yes, God loves you. Come on. Ganyan ang unlimited na love ni Lord. God will never stop loving you. Grabe, sino naman mga sa pagmamahal ni Lord? Come on, raise your hands. Come on, hallelujah. Yes, kahit ang mga hindi kayang mahalin ni Lord, ang mga hindi kayang mahalin ng tao, minamahal ni Lord. Napoles, Saddam, sino pa ba? Si Bin Laden, yes, ang mga hindi kayang mahalin ng normal na tao, minahal niya. And ganyan ka-unlimited ang love ni Lord. Ba't niya minahal to? Nakasulat Romans 5:8, but God showed this great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Come on, Romans 5:8, but God showed this great love for you, for us, by sending Christ to die for us while we were still sinners. Grabe. I'm not saying na malinis ako. Makasalanan din akong tao. Walang taong hindi makasalanan. When I was reading this, grabe, sabi ko, Lord, hindi. Ewan ko, sa inyo kung may nakaisip ito, ba't ako nung nagbabasa ako, sabi ko, grabe Lord, hindi. Sobrang tindi ng pagmamahal mo. Lord, ako makasalanan, minahal mo ako. Yung pagmamahal niya actually beyond comprehension, beyond your wildest imaginations. Kahit ano ka at sino ka, kasama ka sa pagmamahal ni Lord. Pag nagmahal si Lord, kasama lahat. Why? For God so loved the world. For God so loved the world. Come on. Why is God's love supernatural? God's love is unstoppable. God's love is unequal. God's love is unselfish. God's love is unstoppable. Come on. Before I end, may pe-present ako sa inyo. Before I end, let me present to you the real meaning ng Genesis 5. Sinasabi ko sa inyo, this will blow your mind. Kung mayroon kayo Bible, open yung Genesis 5. Number 1, Adam means man. Number 2, Seth, appointed. Number 3, Enosh, mortal. Number 4, Kenan, sorrow. 5, Mahalalel, the blessed God. Jared shall come down. Enoch, teaching. Methuselah, his death shall bring.
Lamech despairing, the last one, Noah, comfort or rest, pagsama-samahin mo. Man is appointed to mortal sorrow, but the blessed God shall come down, teaching his death shall bring the despairing rest or comfort. Come on! Old Testament pa lang, pinipresent na ni God yung pagmamahal niya. Ang layo ng New Testament sa Old Testament, but Old Testament pa lang, pinipresent niya na yung pagmamahal niya. Kuya, nabasa ko na to sa New Testament. Yes! John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Come on! Grabe. Old Testament pa lang, ni-reveal na ni Lord yung pagmamahal niya sa'yo. 10 na mabibigat na pangalan. 10 generations equals John 3:16. Come on, let us all stand. Hallelujah. Tulad ng tansong ahas, si Jesus ay itinaas para kung sino man ang makagat ng kamandag ng kasalanan ay maaring tumingin dito at mapapagaling mula sa kamandag nito, mula sa kamandag ng kasalanan. Yes, maybe matagal ka na nakagat ng kamandag na ito. Matagal mo nang dala ang kamandag ng kasalanan or matagal mo nang dala yung kamandag ng past mo. Hindi ko alam kung anong past mo. Maybe dala-dala mo yan ngayon. Yes, alam ng Diyos ang dinadala mo. Alam ni Diyos kung anong iniisip mo. But this afternoon, do not look at yourself. Huwag mong tignan ang sarili mo. Madumi ka talaga. Meron kang kamandag ng kasalanan. May kamandag ka ng past mo. But right now, do not look at yourself. Huwag mong tignan ang sarili mo. Look to the Son. Look to Jesus. Yung supernatural love ng Diyos nangangako na whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Whoever believes in Him. Whoever, everyone is welcome. Kahit anong kamandag yan, kahit nagdadalaw, kahit malapit ka, feeling mo mamamatay ka na dahil sa kamandag na yan, babaguhin ka ng supernatural love ni God. Ganyan ang supernatural love. Come on, hallelujah. Yes, God, we praise your name this place, God. Let your love fill this place, God. Come on, God, continue to encounter these people, God. Let there be love encounter in this place, God. Hallelujah. Come on, experience the love of God. Sabihin mo, Lord, yes, God, so great ng pagmamahal mo. Unfailing, God, kahit gaano ka makasalanan. Hallelujah. Maybe meron dito sa inyo, iniisip pa rin, kahit anong sinabi. Even narinig mo na yung supernatural love ni God. Maybe, meron dito, hindi talaga ako kayang mahalin ni Lord eh. Hindi ko na kayang magbago eh. Ganito na talaga ako eh. Maybe may mga nag-iisip sa inyo ng ganun, but right now, kung sino yung gusto ma-experience yung love ni God, kung sino lang naman, open yung altar and we will pray for you. The leaders will pray for you. Pray namin na ma-encounter niyo yung pagmamahal ni God. Come on, pagbilang ko ng 3, kung sino yung gustong maranasan yung pagmamahal ni Lord, punta dito sa harap. Come on. 1, 2, 3. Come on, hallelujah. Kung sino yung gusto lang, kung may gusto lang, okay lang. Kahit isa lang yung magpunta dito, ipagpe-pray namin yan. Come on. Come on, hallelujah. Hallelujah. Come on, pray to your God. Hallelujah, God. Let your love encounter these people, God. Hallelujah. Come on, tinatawagan ko leaders, Pastor Gab, tinatawagan ko pati mga leaders. Come on, pag-pray nyo. Pag-pray nyo yung mga kabataan. Yung mga nasa upuan lang, come on, continue to pray. Continue to pray. Come on, open pa rin ang altar. Alam ko meron sa inyo nahihiya. Come on, but I know you also want to seek God's love. Come on, open pa ang altar. Huwag kayong mahiya. Kung willing na kayong isuko yung past nyo, kung willing lang kayong isuko ang kasalanan nyo, kung willing kayong ma-encounter yung love ni God, kung marami kayong tanong sa love ni God, come on, the altar is open.
Hallelujah, hallelujah. We praise you, God. Lord, let there be love encounter in this place, God. Hallelujah. Praise you, praise you. Hallelujah. Praise you, God. Come on, continue to pray, continue to pray. Hindi pa tapos, Lord. May ginagawa pa siya sa puso mo. Kahit sa mga nakaupo lang dyan, may ginagawa pa si Lord sa puso mo. Kung sa love life mo, umiiyak ka dahil na broken-hearted ka, why not right now? Umiyak ka dahil sa pagmamahal ni Lord. Come on, seek His name. Feel His love, feel His love. Intindihin mo gaano kanya kamahal. Our Creator who is so very big. Pinagkasya niya sa'yo ang pagmamahal niya. Ganon katindi ang pagmamahal niya. Come on, kahit gano'n kasira ang buhay mo, mahal na mahal ka niya. Lord, maraming salamat po sa hapon na to, God. I know, continue ka nag-move sa place na to. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Daddy, hindi ka lang namin, Diyos, kundi Daddy ka rin namin. Hallelujah. We thank you, Father, sa pagmamahal. Yes, that agape love, unconditional love na binibigay mo, God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Lord, wag mo hayaan lumayo pa sa amin yung love na to, Lord. Through this love, mas manggigigil pa kami, Lord, sa'yo. Mas magde-devotion pa kami. Mas isisik ka pa namin every day of our lives. We thank you, Daddy. We thank you, Father. Hallelujah. Your love will be always with us. Itong pangahawakan namin, Lord, para continue kami mag-move. Continue kami mag-ministry, continue kami mag-serve sa iyo, Father. We thank you, Father. We praise you, we praise you. We thank you, God. In Jesus' name, amen and amen. Come on. Kuha kayo isang partner. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, yakapin mo yan. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, yakapin mo ka partner. Sabihin mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Come on. Iparanas mo yung pagmamahal ni Lord. Dali, lahat dapat meron. Kuha ka ng partner. Dali, ikaw para wala kang partner. Yakapin kita. Dali. God loves you. God loves you. Dali, come on. Kuha ka ng partner. Kung hindi ka pa nakontento, kuha ka pa ng ibang partner. Yakapin mo, sabihin mo, God loves you. Lalaki sa lalaki, babae sa babae.